Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus. Magdiwang. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, sa pagsisimula ng mga karaniwang panahon, tinatanong tayo, ano ang dapat mong bitawan para lalo kang makakapit sa Diyos? Ang mga nagdudulot ng masama, kapahamakan, ang mga nagdudulot ng kasalanan, sa tulong ng Diyos, bitawan natin ito. Ialay natin ito sa Panginoon at tanggapin natin ang awa at pagpapatawad ng Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dumadalangin sambayanan ay matapat manawang lingapit sa baybayan upang makita namin ang dapat gampanan at para rito'y magkaroon kami ng kakayanan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa sulat sa mga Hebreo. Noong una, nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit ngayon, siya'y nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Sa pamamagitan ng anak na nilikha ng Diyos ang sansinukob, at siya ang itinalaga niyang magmay-ari ng lahat ng bagay. Ang anak na maningning na sa sinag ng Diyos, sapagkat kung ano ang Diyos, ay gayon din ang anak. Siya ang nag-iingat ng sansinukob sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Pagkatapos niyang linisin tayo sa ating mga kasalanan, siya'y lumuklok sa kanan ng Diyos, ang makapangyarihan sa lahat. At kung paanong higit na di hamak ang pangalang ibinigay ng Diyos sa anak, gayon din siya'y higit na di hamak
sa mga anghel, sapagkat hindi kailanman sinabi ng Diyos sa sinumang anghel, ikaw ang aking anak, ako ang iyong ama. Ni hindi rin niya sinabi sa kanino man sa mga anghel, ako'y magiging kanyang ama at siya'y magiging anak ko. At nang susuguin na ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan, ay sinabi niya, dapat siyang sambahin ng lahat ng anghel ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Panginooy sambahin ng lahat niyang mga anghel. Ang Panginooy sambahin ng lahat niyang mga anghel. Ang puon ay maghahari, magalak ang kalupaan. Lahat kayong mga pulo ay magsaya at magdiwang. Kaharian niya'y tapat at salig sa katarungan. Ang Panginooy sambahin ng lahat niyang mga anghel. Sa langit ay nahayag yaong kanyang katuwiran. Sa tupa ay makikita ang kanyang kadakilaan. Mga Diyos-Diyosan nila'y yuyuko sa may kapal. Ang Panginooy sambahin ng lahat niyang mga anghel. Ikaw poon ay dakila at hari ng buong lupa. Dakila ka sa alinmang mga Diyos na ginawa. Ang Panginooy sambahin ng lahat ng niyang mga anghel. Diyos ay maghahari na, talikdan ang tanang sala, manalig sa balita niya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Pagkatapos dakpin si Juan, si Jesus ay nagtungo sa Galilea at ipinangaral ang mabuting balita mula sa Diyos. Dumating na ang takdang panahon. Malapit na ang paghahari ng Diyos. Pagsisihan ninyo talikuran ang inyong mga kasalanan at maniwala kayo sa mabuting balitang ito. Samantalang naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya ang magkapatid na Simon at Andres, naghahagis ng lambat. Sila'y mangingisda. Sinabi ni Jesus, sumama kayo sa akin at kayo gagawin kong mamalakaya ng mga tao. Pagdakay, iniwan nila ang kanilang lambat at sumunod sa Kanya. Nagpatuloy siya ng paglalakad at sa di kalayuan, nakita niya ang magkapatid na Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo. Sila'y nasa kanilang bangka at naghahayuma ng mga lambat. Tinawag din sila ni Jesus at sumunod naman sa Kanya. Iniwan nila ang bangka, ang kanilang ama, kasama ang mga taong upahan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Lunes sa unang linggo ng karaniwang panahon. Magandang umaga, mga kapanalig. Karaniwang panahon na po, ano po kaya ang suot ng pari ay green. Ito po ay kulay ng ordinary time. At sa pagsisimula ng ordinary time, hindi po tayo basta-basta magsisimula. Taglay natin yung mga biyayang tinanggap natin noong panahon ng Kapaskuhan. Taglay natin yung mga aral na natutunan natin noong nakaraang taon. Ang mga natutunan, ang mga tinanggap, ang mga binigay sa atin ng Diyos, ito po ngayon ay ating isasagawa, isa sa buhay. At magsisimula tayo
muli. At sa pagsisimula pong ito, kasama po natin ang Diyos. Humawa ka ng mahigpit sa Diyos, kapanalig. At upang makahawak tayo ng mahigpit sa Diyos, katulad ng mga alagad ni Santiago, ni Juan, ni Andres, ni Simon, iniwan nila ang lahat, ang bangka, ang lambat, pati ama, pati yung mga kasamahan sa trabaho, pati yung mga huli nilang isda, iniwan ang lahat upang magawang sumunod kay Jesus. Kapanalig, tinatanong po tayo ng mga pagbasa ngayong araw na ito, ano yung dapat mong tanggalin? Ano yung dapat mong putulin? Ano yung dapat mong i-let go? We will let go so that we could let God. Bibitaw tayo sa mga bagay na wala namang magandang naidudulot sa atin. Nagpapahamak lamang sa atin, na sumisira sa ating mga pangarap, sumisira sa magandang relasyon. Ile-let go yung mga bagay na nakasisira para magawa nating mas humawak ng mahigpit sa Diyos. Naalala mo, kapanalig, yung mga pantas. Nagpunta sila kay Herodes, tapos nagpunta kay Jesus, pero nung pauwi, nag-iba sila ng landas, nag-iba sila ng daan, kasi sabi ng Diyos sa kanila, huwag nang babalik kay Herodes, may binago. Kapanalig, bagong taon, meron kang babaguhin. Kasi mas matalino ka na ngayon. Mas alam mo yung tama at mabuti. Kaya mong alagaan yung sarili mo eh. Alam mo kung paano pahalagahan yung sarili. Alam mo kung paano pahalagahan yung mga tao na minamahal mo. Mas malalim ang pananampalataya mo ngayon sa Diyos. Mas alam mo kung paano kumapit ng mahigpit sa Panginoon. Malaki na ang immature. Nag-mature ka na, kapanalig. Natuto ka na, tumatag ka na. At meron mga dapat i-let go. I-let go mo yung mga bagay na sumisira sa kalusugan. Sabi ng doktor mo, di ba? Mag-exercise ka, kakain ka ng tama. I-let go mo yung mga nakapagdudulot ng masama sa iyong relationship. Mas magbibigay ka ng oras at panahon dun sa asawa, sa anak, sa pamilya. I-let go mo yung mga bili tayo ng bili ng kung ano-ano na hindi naman mahalaga. Mag-iipon at kung meron dapat bilhin, ipagdadasal muna. Hindi bigla-bigla. Maraming mga bagay na natutunan natin upang magawa nating pahalagahan yung mga tunay na importante sa ating buhay. Hindi madaling mag-let go. Paano nga ba nagawa ng mga alagad? Grabe yung ginawa nila, no? In-let go, yung mangingisda po ito. Matagal na silang nangingisda. Yun na yung trabaho nila. Pero nung nakita nila si Jesus, nagkaroon sila ng tapang, nagkaroon sila ng kakayahan, nagkaroon sila ng maturity to let go para magawang sumunod kay Jesus. Paano nagawa nilang mag-let go? Paano mo magagawang bumitaw doon sa mga bagay na alam nating masama, pero baka nakasanayan na natin? Kapanalig, huwag mong tingnan yung mawawala sa'yo. Pag nilet go ko to, mawawala ito, mawawala yon. Huwag mong tingnan yung mawawala sa'yo. Para makapag-let go, ang tingnan mo, yung magandang mangyayari kapag kumapit ka sa Diyos. Ang tingnan mo, yung magandang mangyayari kapag nagbigay ka ng oras at panahon sa iyong pamilya. Ang tingnan mo, yung magandang mangyayari kapag talagang magdadasal ka na ngayon. At saka magsisimba ka na every Sunday. Dati kasi baka hindi ka na nakapagsisimba, ang dami mong ginagawa, masyado kang busy. Pero ngayon, bibigyan mo talaga si Lord ng oras at panahon. Baka mag-serve ka pa.
Marami po ngayon mga nagre-recruit sa amin, mga bagong miyembro mula sa mga kabataan hanggang sa mga medyo may edad, mga bagong members, naghahanap po sila. Baka ito yung taon para umuo ka sa tawag ng Diyos. Dati kasi baka masyado kang busy. Sinubukan mo naman, di ba? Parang kulang yung buhay eh. Pero ngayon, bakit hindi mo subukan? Mag-lector, communion minister, mag-choir, mag-serve sa simbahan, o kaya mag-serve ka sa barangay mo. Try mo lang, kapanalig. Huwag mong tingnan yung mawawala. Ang tingnan mo, yung magandang mangyayari kapag sinunod mo si Lord. Kapag sinunod mo si Jesus, ang tingnan mo yung magandang mangyayari kapag ang puso mo, ang oras mo, ay inilaan mo para sa Panginoon. Alam, nakaano po yan kasi kapanalig, ano? Nakadepende nga kasi kung sino yung tinitingnan mo. Yung pananaw mo. Tatanungin kita, kamusta ba yung 2024 mo? Anong pananaw mo last year? Okay ba yung last year mo? Ang sagot po dyan ay depende. Ano ba yung naaalala mo last year? Kung ang naalala mo yung iniwan ko nung boyfriend mo, sinaktan ka, baka sabihin mo, pangit yung last year. Pero kung ang naalala mo last year yung may dumating, may nakilala ka, nanliligaw sa'yo, hanggang ngayon nanliligaw pa rin, at parang nagugustuhan mo na, pag tinanong ka, kamusta yung last year mo, baka ang sagot mo yung maganda. Nakadepende nga, kung ano yung tinitingnan mo. Ano din daw po yan kamusta ba yung Pasko mo last year? No? Officially, last week natapos yung Pasko Pero yung iba pong simbahan, baka may Christmas decoration pa rin hanggang ngayon Kasi para sa iba, hanggang Santo Niño yata yung Pasko Pero pag tinanong ka, kamusta ba yung Pasko mo? Nakadepende daw po yan kung ano ang kinanta mo ng Pasko. Ano bang kinanta mo ng Pasko? Kung ang kinanta mo ng Pasko ay, Pasko na sinta ko, hanap-hanap kita. Bakit nagtatampo? Nilisan ako. Di malungkot yung Pasko mo. Pag tinanong ka, kamusta Pasko mo? Malungkot. Nagtampuhan kami't iniwan ako. Pero kung, napanood ko lang to sa TikTok, Pero kung ang kanta mo ng Pasko ay, Last Christmas, may sayaw pa yan, kapanalig I gave you my heart, but the very next day, you gave it away. This year, to save me from tears, I give it to someone special. Yung lyrics ng kanta na yung Last Christmas, malungkot kasi pinamigay yung puso. Pero ang saya-saya ng kanta at mapapasayaw ka. Bakit masaya yung kanta na yon? Pinamigay yung puso. Kasi kahit pa paano mayroong pag-asa. This year, I'll give my heart to someone special. Ano bang pananaw mo ngayong taon na ito? Oo, baka last year nasaktan. Last year nagkamali. Last year may mga nawala na mahalaga sa buhay natin. Pero ngayong taon na ito, katulad ni Simon, ni Andres, ni Juan, ni Santiago, tumitig tayo kay Jesus. Sumunod tayo kay Jesus. At sa pagtitig natin kay Jesus, kapanalig, magugulat ka. Magagawa mo, hindi bigla, pero makagawa mong unti-unting bumitaw doon sa mga bagay na hindi naman talaga mahalaga. Magagawa mong unti-unting i-let go yung mga bagay na nagdudulot lamang ng kapahamakan sa'yo at sa mga minamahal mo. Sa patuloy mong pagsunod kay Jesus, sa patuloy mong pagtitig kay Jesus, ang makikita mo, may magandang gagawin si Lord. Pagpapalaan niya yung pamilya mo, pagpapalaan niya yung trabaho mo,
makikita mo, may magandang mangyayari. Katulad po ng topic natin kanina, doon sa letter sender, ano po, nag-iisip siya eh. Sabi niya, kasalanan po ba yung pagsisinungaling? Maybe ito yung taon para kahit paano yung maiwasan. No? Kung hindi man matanggal ng totally, kahit paano yung maiwasan yung pagsisinungaling upang lumalim yung relationship. Kasi pag may pagsisinungaling, walang tiwala. Kung walang tiwala, walang relasyon. Pero kung may katotohanan, doon nabubuo yung tiwala. At kapag mayroong tiwala sa bawat isa, doon lumalalim yung relasyon. Baka ito yung panahon. Titingnan mo, masakit, mahirap, mag-let go. Pero mas maganda yung mangyayari kapag humawak tayo ng mahigpit sa Diyos. Mas matindi yung biyaya na bubuhos sa ating buhay kapag tumitig tayo at sumunod tayo sa kalooban ng Diyos. Kapanalig, itry mo. Ha? Dati, nakakapit ka kung saan-saan, umaasa ka kung kani-kanino. Now, this year, give your heart to someone special. Bigay mo yung puso mo kay Lord. Ang titigan mo si Lord. Ang sundan mo si Lord. Magagawa mong mag-let go in order for you to hold on to God ng mas mahigpit, mas matindi, at humanda ka. Hindi mo makikita yung mga nawala sa pag-let go. Kasi napakarami ang ibinibigay ng Diyos sa mga sumusunod at nagtitiwala sa Kanya. Amen. Bilang bayan na hinirang ng Diyos, ilog natin sa ating Ama ang pangangailangan ng lahat ng tao, ating itugon. Amang humirang sa amin, pagpalain mo ang aming buhay. Amang humirang sa amin, pagpalain mo ang aming buhay. Ang mga pastol ng simbahan na tinawag ng Diyos upang mamalakaya ng mga tao naway makaharap sa mga hamon ng pagbabago sa pamamagitan ng pagpapahayag ng Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang humirang sa amin, pagpalain mo ang aming buhay. Ang mga misyonero naway maging mga mabisang tagapaghayag ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng pagsaksi sa kanilang buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang humirang sa amin, pagpalain mo ang aming buhay. Ang mga hinirang ng Panginoon sa paglilingkod sa Kanya, naway bukas loob na makatugon sa Kanyang tawag. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang humirang sa amin, pagpalain mo ang aming buhay. Ang mga may sakit, mga nalulumbay, mga nababagabag, at yaong mga naghihirap sa isip at kalooban, naway hipuin at pagalingin ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang humirang sa amin, pagpalain mo ang aming buhay. Ang ating mga mahal na yumao, naway mabuhay sa kapayapaan ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang humirang sa amin, pagpalain mo ang aming buhay. Panginoong Diyos, gawin mo kaming karapat-dapat na isakatuparan ang alinmang gawaing nais mong gawin namin sa pamagitan ng lakas ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
Manalangin tayo, mga kapatid, pangitong ating pag-alay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manaming lumikha ang paghahain ito ng iyong sambayanan ay iyong marapatin ngayong paunlakan. Pakundangan dito, mapasa amin nawa ang iyong kabanalan. At ang masugid naming dalangin ay iyong pagbigyan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, sa dakilang pagtubos niya sa amin. Ang kasalanan at kamatayang aming pasanin ay binalikat niya upang kami palayain at maitampok sa iyong luningning. Siya ang nagtanghal sa amin bilang liping hinirang, pari at haring lingkod sa iyong kamahalan. Mula sa kadiliman kami iyong tinawag upang makasapit sa iyong liwanag. Bilang iyong angkang may tungkuling maglahad ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyong walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa, kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang nakaririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanong kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisan kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kaming magsasalo-salo
sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco, aming Santo Papa, at ni Elias na aming obispo at ng tanang kaparian, alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, kanyang kabiyak ng puso, San Jose. Kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng Panginoong Jesus, tumawag tayo sa ating Ama na nasa langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob. Bigyan mo kami ngayon. Pagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, at inayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Nagbigay ng kapayapaan. Kapayapaan po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin.
kasalanan ng mundo. Ipagkaloob po ninyo sa amin ang kapayapaan. Mga ginigiliw, naririto si Kristo, ang kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Halina, tanggapin si Jesus sa banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa mahal na Birhen ng Katotohanan. O Birhen ng Katotohanan, Ina ni Jesus, ang nagkatawang taong salita, salamat sa iyong anak. Tinatanggap ko siya bilang aking katotohanan at kaligtasan. Sa pakikinig sa salita ng Diyos, tulungan mo akong maging malaya. Sa oras ng hirap at pagsubok, linawin mo sa akin na nasa krus ang tagumpay. Sa aking paglalakbay, akayin mo ako sa buhay ng paglilingkod at sa buhay na ganap at kasiya-siya. Kupkupin mo ako at ang aking mga kapanalig na nakikinig, natututo at nagmamahalan. O Maria, Birhen ng Katotohanan, ipanalangin mo kami. O Jesus, ikaw ang daan, ikaw ang katotohanan at ikaw ang buhay. Iligtas mo kami. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, hinihiling namin kami pagbigyan, paundangan sa iyong dulot na pakikinabang. Ipagkaloob ikaw ay aming paglingkuran sa pamumuhay namin sa paraang iyong kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo, ingatan kayo, pagalingin kayo ang inyong pamilya at mahal sa buhay ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Naihain ng banal na misa, humayo kayo sa kapayapaan, ibinabahagi ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.
Manalig bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Jesucristo na pinabuklod sa isang katawan. Tayo manikluhod at sumamba sa Panginoong Jesucristo sa kabanal-banal na sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalo't higit ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat ng tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Ngayon din panalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, at ang mga nawawala ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubo sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal, na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman.
mabasbas, makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, pinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawala ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang mga may matinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kami dalawin ang tahanan na ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Mananawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumami nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Jesucristo ng aming Panginoon. Amen. Gawa na nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum veneremur cerui et antiquum documentum novo cedat ritui restet fides suprementum sensum defectui genitori genitoque lauset jubilatio salus honor virtus coque siret benedictio occidenti abut noce campor sit laudatio. Amen. Panem de cielo persistis, Omne delectamentum in se habentem. oremus. Deus que nobis ob sacramento mirabili, passiones tue memoriam reliquisti, tribueque sumus, et nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tui fructum in nobis iutas insciamus, que vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen.
Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-akyat sa langit. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin San Jose, kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,